Time check, alas 5 na ng hapon, so uwian na. Tapos na rin na naman nating baklasin ng kisame, natanggal na yung mga kahoy, na inaanay, ay kabit na natin yung mga metal paring, pati wall angle, pati carrying channel. Ayan, dahil sinabi ko sa may-ari para hindi na anayin, mag metal paring na lang, tapos hardilite. So nagkasundo naman kami doon, and siyempre mas mabilis ang gawin kumpara sa kahoy. So pakita ko kung paano ko in-install yung metal paring ng mabilis. Papakita ko ngayon kung paano ko in-install yung metal paring, kung paano yung distance. Ang ginawa ko dito, sa carrying channel okay lang yan, kahit mga 700 or 800, mga tatlo lang yan. So kasi sa isang plywood, kaya nyo na yan, 700 distance. Ito yung carrying channel mo. Ito yung metal paring mo. Ngayon, ang ginawa ko sa metal paring, since na 8 feet yan, yung dating gawa kasi, sinauna, hinahati yan sa 4 tapos by 2. So parang matakaw sa bakal. Ang ginawa ko dyan, yung iba 16, pero ako 18. Para maging 5 lang. So ang laki ng tipid kasi kung sa dati, uubos ka dyan ng 8 metal paring. So sa akin, 5 lang. Yan sa 5 na, sa 80 na, yung panghuli, ito, hindi to nakakabit muna. Ayan o. Yan. Magdidepende na yan. Pag sinalpak mo yung kisame, kasi minsan hindi naman lahat ng paddle eskwalado, medyo tatabingi yan. Para mabilis, hindi ka na magtatabas, ito na yung mag-a-adjust. Tapos para gitnang-gitna yan. Yan, gitnang-gitna siya. And tapos ito yung ginamit natin na clip. Ito yung tinatawag na metal paring clip. Ibig sabihin, vice versa. Pag ganito yung kabila naman, pakabila. Kanon. Parang ang mangyayari, nakaganon siya, and yet nakaganon. Hindi pwedeng puro pa ganon kasi babaliktad to. Kailangan kung nandun yung isa, yung pangalawa, paganto naman. Tapos, bukas, lalagyan na lang to ng hanger. Dito na lang yung hanger niyan, ikakapit doon. Yung mga pinagputulan ng carrying channel, yun ang magiging hanger mo. Yan o, wala pang hanger, ang tigas na, lumaban na kagad to.